Dahil sa kanyang napakatalino at kahangahangang galing sa pag-arte, isang magandang babae ang nagtatago sa pagiging scammer saan man. Nagnanakaw mula sa mayayaman at nagbabahagi sa mahihirap. Sa isang kasino, isang magandang babaeng may-ari ang naghahati ng baraha. Sa sandaling ito, dumating ang isang mayamang babae kasama ang isang gwapong asistan. Nang makita ang malaking bag ng pera na dala ng babae, ngumiti ng maluwag ang may-ari ng kasino. Sumali ang babae sa pustahan ngayong gabi. Napakasimple ng mga patakaran, hulaan ang pula o puti, ang posibilidad ng panalo o talo ay 50 tandang bawas 50. Ngunit hindi inaasahan ng sinuman na tama ang hula ng babae sa tuwing siya ay pumupusta at nakakapanalo siya ng malaking halaga ng pera mula sa kasino. Ang totoo, ang mayamang babae ay isa ring scammer na madalas magpanggap bilang isang siyam upang makakuha ng pera. Dahil sa kanyang matalas na pananalita, ginawa niya ang mga mahihirap na handang ibigay ang kanilang pera sa kanya. 2 linggo na ang nakalipas, ginamit niya ang pera upang suhulan ang dealer ng baraha sa kasino. Nag-usap na ang dealer at ang babae kung kumindat siya ng isang beses, tumaya sa pula. Sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng pandaraya, nanalo siya ng malaki sa bawat laro at ang may-ari ng kasino ay nagsimulang mainip. Sa ganitong takbo, siguradong mananalo ng babae ang lahat ng pera ng kasino. Kaya, nagtakda ang may-ari ng isang panuntunan na humihiling sa babae na maglaro ng huling laro at ang magiging dealer sa pagkakataong ito ay siya mismo. Inalis ng may-ari ang kanyang pang-itaas na damit, inilalantad ang isang magandang tatoo sa kanyang balikat, at umupo ng may tikas sa mesa ng pustahan at sinimulan paikutin ang ruleta. Habang nag-aalala ang babae, ang nasuhulan na dealer ay palihim na kumindat sa kanya. Sa pagkaunawa sa ibig sabihin nito, nagpasya siyang itaya ang lahat ng pera sa pula. Ang may-ari ng kasino ay nanatiling kalmado at naglagay ng taya ng lahat ng pera ng kasino sa kabilang panig. Nang oras na upang ibunyag ang resulta, binaligtad ng may-ari ang ruleta at kaagad na nagulat, hindi inaasahan na tama ang hula ng kalaban. Nang makita ang babae na baliw na naglalagay ng pera sa kanyang bag, mabilis na hinugot ng may-ari ng kasino ang isang hairpin. Inalis ang kanyang makintab na buhok at kumuha ng isang manipis na espada. Itinutok niya ito sa babae, hinihingi na iwanan ng kalaban ang pera. Habang naghaharap ang dalawang babae, biglang nagkagulo sa kasino. Dumating ang mga pulis at buong tapang na inihayag na arestuhin nila ang may-ari ng kasino. Ang may-ari ng kasino ay ayaw sumuko at nagplano na gamitin ang espada upang labanan. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang walang awa na putok mula sa pulis. Nang bumagsak ang may-ari, nagtakbuhan ang lahat sa kasino. Sa gitna ng kaguluhan, ang gwapong asistant ay nasugatan upang protektahan ang babae. Ngunit buong puso pa ring sinabi sa babaeng mahal niya na umalis muna. Ginulo ng babae ang kaguluhan upang makatakas sa kasino. Ngunit, nang dumating siya sa isang ligtas na lugar at binuksan ang bag upang tingnan, ang 2 bilyong cash sa loob ay naging mga anting-anting ng siyam. Sa sandaling ito, napagtanto niya na siya ay naloko. Kasabay nito, sa kasino, ang may-ari ng kasino na binaril ay tumayo ng ligtas at maayos kasama ang pulis na bumaril at ang gwapo. Assistant ng babae at sila ay tumawa ng malakas. Sa katunayan, silang tatlo ay magkakakilala. Ang dealer at ang pulis ay iisang tao. Nang gumanap siya bilang dealer, nagsuot siya ng prosthetic na maskara. Ginulo ng assistant ang kaguluhan upang palitan ang bag ng pera ng babae. At ang mga sugarol sa kasino ay mga artista lamang. Lahat ng nangyari ngayong gabi ay isang palabas lamang na pinagtulungan nilang tatlo. Para sa kanila, ang buhay ay isang serya ng sopistikado at kamanghamanghang mga pelikula ng pandaraya. Salamat sa kanyang napakatalino, si Lee Jong-digyang, ang magandang babae, ang pinuno ng tatlo. Si James, na gumanap bilang dealer at pulis, ay isang veteranong scammer, pangalawa lamang kay Lee Jong sa grupo. Ang gwapong binata, si Guho, ay ang bunso ng grupo at ang nag-iisa sa kanilang tatlo na hindi isinasaalang-alang ang pandaraya bilang isang kabuhayan. Matapos ang operasyon na ito, masayang ibinahagi at binilang nina Lee Jong at James ang pera sa bahay. Si Guho lamang ang nagplano na umalis sa grupo. Palaging nararamdaman ni Guho na ang pandaraya ay hindi nababagay sa kanya. Nang makita ang determinasyon ni Guho na umalis, hindi rin pinigilan nina Lee Jong at James siya. Would you like me to translate another text for you? Nagpustahan silang dalawa na siguradong babalik si Guho. Matapos umalis sa grupo, namuhay si Guho ng tahimik sa isang nayon sa baybayin. Hanggang isang araw, isang paraglider ang lumapag sa baybayin. Ang babae na bumaba mula sa paraglider ay kaagad na tumakbo upang yakapin si Guho nang makita siya. Tiningnan ni Guho ng mabuti, halos manghina. Umiyak siya at tumawa ng sabay. Sa tuwing lumilitaw si Lee Jong-digyang, ang tahimik na buhay niya ay gumugulo. Walang kahihiyang nanatili si Lee Jong sa nayon kasama si Guho upang manood ng shooting star at kumain ng abalon. Patuloy na nagbabago ang damdamin ni Lee Jong nang subuan siya ni Guho. Minsan, naiinis siya dahil nagawa ni Guho na mabuhay ng maayos nang wala siya. Minsan naman, siya mismo ang nasasabik at tinawag ang sarili bilang isang henyong baliw na may anti-social personality. Habang abala si Lee Jong sa pag-aliw sa sarili, nakatanggap si Guho ng tawag mula kay James Lim na nagpapabatid na kinailangan siyang dalhin sa ospital. Nagmamadali silang tumakbo patungo roon. Sa ospital, si James ay puro bali at balot na balot ng benda tulad ng isang mummy. Tinanong ni Guho ang dahilan at dahan-dahang ikinuwento ni Lee Jong. Ang kasalukuyang kalagayan ni James ay may kaugnayan sa isang nabigong scam.
Hindi nagtagal matapos umalis si Guho sa grupo, tinarget ni James ang isang malaking isda, si Chairman Tayo Daydu. Sa labas, siya ay isang masigasig na negosyante na naglilingkod sa lipunan, ginagamit ang kinikita niya upang patakbuhin ang isang ampunan. Ngunit sa katunayan, iyon ay isang balakayo lamang. Sa likod ng kanyang mga kilos, kinakamkam niya ang yaman, sa pilitang kinukuha ang lupain ng simbahan, at isa rin siyang boss ng sindikato na nagpapautang ng may mataas na interes. Siya ay tinawag na peking ama ng underground economy sa Gangnam, na mayroong ganap na kapangyarihan sa kanyang pamilya. Kamakailan, nagsasagawa ang tax office ng matinding investigasyon sa mga iligal na mapagkukunan ng pera. Upang makaiwas sa pagbubuwis, itinago ni Chairman Tayo ang daan-daang bilyon ng cash. Ang agarang misyon niya ngayon ay ilipat ang lahat ng perang ito sa ibang bansa. Sa pagkaalam ng impormasyong ito, sinimula ni James ang isang scam na naglalayong kay Chairman Tayo ilang araw na ang nakalipas. Upang mahuli ang isda, nagpanggap si James bilang kapitan ng kargamento at sinadya niyang iwan ang kanyang wallet na may mga dokumento sa palikuran upang makita ito ng chairman. Mula noon, nakilala nila ang isa't isa. Ayon sa plano, dinala ni James ang chairman upang bisitahin ang kanyang barko at mga container ng kargamento upang makuha ang tiwala niya. Isang araw, kusa siyang kinontak ng chairman, humihingi ng tulong upang ilipat ang kanyang mga ari-arian sa ibang bansa. Matapos ilipat ng mga tauhan ng chairman ang mga ari-arian sa container, isang grupo ng mga ekstra na kinontrata ni James ang nagpanggap bilang mga empleyado ng tax office upang magsagawa ng inspeksyon dahil sa isang ulat. Ngunit hindi inaasahan, walang laman ang container. Lumabas na nakita ng chairman ang scam ni James. Ang kasalukuyang kalagayan ni James na balot ng benda tulad ng isang mami ay dahil din sa kanya. Matapos marinig ang kwento ni Lee Jeong, inosenteng nanumpa si Guho na ipaghihiganti si James. Naalala niya pa rin na ang speed dial number isa sa cellphone ni James ay siya. Matagal nang naantig si Guho dahil dito at hindi niya malilimutan. Kung itinuring siya ni James bilang number isa, bilang pamilya, paano niya pababayaan ang sitwasyon ito? Matapos magpasya na ipaghihiganti si James, bumalik si Guho sa punong tanggapan ng grupo. Would you like me to translate more of the story? Nang araw na iyon, may pagnanasa si Dijayang at kinuha ang isang seksing pulang damit panloob. Maingat namang ibinaba ni Guho ang damit panloob ni Dijayang at saka tumawa ng malakas habang hawak ang kanyang tiyan. Maingat siyang naglista ng mga panahong nabigo ng husto ang beauty trap ni Dijayang. At iginiit na wala siyang natural na talento para sa pang-aaki. Ang beauty trap niya ay makakaubos lamang ng bawat selula ng pag-ibig ng mga lalaki. Pagkatapos ng ilang araw na pahinga, nakaisip si Dijayang ng isang napakagandang plano at sa pagkakataong ito, ang focus ay ang airline. Dahil dito, nag-aral si Dijayang tungkol sa kaalaman sa paglipad, mga kasanayan sa first aid, ang kilos ng isang flight attendant at salamat sa kanyang napakatalinong talino, mabilis na natuto si Dijayang sa loob ng maikling panahon. Hindi nagtagal, matagumpay siyang nagpanggap bilang isang flight attendant at nakihalubilo sa isang airline. Sa biyaheng ito, isa rin si Chairman Aiksu sa mga pasahero. Sa eroplano, gumanap si Dijayang bilang isang flight attendant habang nagpanggap si Guho bilang iligal na anak ng may-ari ng airline group. Pagkatapos magkumpas gamit ang mata ayon sa plano, direktang nagbato si Guho ng isang tasa ng yelo sa mukha ni Dijayang. Ginamit ito bilang dahilan upang magdulot ng gulo sa eroplano. Ang layunin ay upang mapansin ng chairman ang pag-ira ng mayaman at batang master na ito. Pagkababa ng eroplano, natuklasan ng chairman na kinuha niya ang maling maleta ng ibang tao. Ang loob ng maleta sa harap niya ay puno ng pera. Isa rin itong pag-aayos ni Dijayang at Guho. Sadyang hinayaan si Dijayang na kunin ang maling maleta ni Guho sa luggage carousel. Noong gabi, dinala ng chairman ang maleta at ibinalik ito kay Dijayang. Sinamantala ni Dijayang ang pagkakataong ito upang makipagkaibigan sa matanda. Habang umiinom, sadyang ibinunyag niya na si Guho ay iligal na anak ng may-ari ng airline. Nakuha ng chairman ang ideya at agad na nagdahilan na pupunta sila sa pangalawang lugar upang dalhin si Dijayang sa isang nightclub. Naroon si Guho na nagpapanggap bilang isang mapaglalaruan at palalo na batang master. Sinamantala ng chairman ang pagkakataon na bugbugin si Guho at tinanong siya at si Dijayang kung paano nila nadala ang maletang puno ng pera sa eroplano. Sasagot na sana si Guho nang matuklasan ng tauhan ng chairman ang isang video clip. Sa video ay ang tunay na iligal na anak ng may-ari ng airline. Mayroon siyang isang espesyal na tatoo sa balikat. Agad na nag-inspeksyon ang chairman at natuklasan na walang tatoo si Guho. Nang makita na si Guho ay peke, hindi nag-atubili ang chairman. Itinutok niya ang baril at nagbanta kay Guho na ipagtapat ang kanyang tunay na pagkatao. Itinutok ng chairman ang baril at binantaan si Guho. Ang kanyang buhay ay nakasabit sa manipis na sinulid. Sinabi ni Guho sa chairman na tingnan ang kabilang balikat niya. Sa katunayan, ang tatoo ay nasa kabilang balikat. Lumalabas, ang imahe sa video ay isang malabong refleksyon sa salamin. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang nagtiwala na ang chairman kay Guho. Sa kanilang pagbabalik, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na mahigpit na bantayan si Guho upang kumpirmahin ang kanyang tunay na pagkatao. Nakahanda na si Guho.
Nakita siya na nagpapanggap bilang isang mayaman at sobrang nababato na batang master na naglalakad kasama ang 4-5 alagang aso. Pagkatapos ay dinala niya ang mga ito sa bahay ng isang mayayamang mag-asawa sa tabi ng pinto. Nagpapanggap na siya ang may-ari ng mga aso. Nakuhaan ng tauhan ng chairman ng litrato ang batang master na naglalakad ng aso, kaya nabawasan ang pagdududa nila kay Woo-ho. Kinaumagahan, nakilala ng chairman sina Woo-ho at Zizang at inutusan silang magdala ng 2 maleta sa Pilipinas at mahigpit na huwag buksan ang mga ito. Sumunod sina Zizang at Woo-ho at matagumpay na dinala ang mga gamit sa patutunguhan. Pagdating nila, nakita nila ang mga empleyado ng isang roadside inn na nang-aakit ng mga bisita. Biglang bumalik ang mga alaala ni Woo-ho, maraming taon na ang nakalipas. Noong nakaraan, si Woo-ho ay may-ari ng isang inn sa isang maliit na isla. Sina Zizang at James ang mga bisitang nag-book ng kwarto. Inibig ni Woo-ho ang magandang Zizang sa unang tingin. Kaya, si Woo-ho ay lubos na nalulula sa mga alaala. Ngunit nang magising siya, pareho silang ni Zizang ay nawalan ng malay. Lumalabas, hindi alam kung kailan, may pinalabas na gas sa kotse na nagdulot ng kawalan ng malay. Nang magising si Woo-ho, nagulat siya na nasa loob siya ng isang abandonadong bahay na nakakandado. Sa pagtingin sa bintana, makikita na may mga taong nagbabantay sa labas. Malinaw, ang dalawa ay binihag. Nagising si Zizang pagkatapos ng ilang sandali at nakilala ang taong dumakip sa kanila. Inihayag ng lalaki na nakipagtulungan siya sa chairman noon, ngunit kinuha ng huli ang kanyang mga laman loob. Kaya ngayon, gusto niyang maghiganti. Ang 2 maleta ng chairman ay puno ng iligal na droga. Hiniling ng lalaki kay Zizang na makipagtulungan na sinabing ibibigay niya ang mga gamot na ito sa pulisya ng Korea. Sa oras na iyon, kailangang lumabas si Zizang at magpatotoo na ang chairman ang utak. Nang makitang nag-aalangan si Zizang, nagbanta siya. Kung hindi siya papayag na makipagtulungan, hindi siya magdadalawang isip na putulin ang isang daliri ni Woo-ho. Hindi inaasahan, hindi lang nagmakaawa si Zizang. Sa halip ay hiniling pa niya sa lalaki na huwag putulin ang gitnang daliri ni Woo-ho. Putulin na lang ang daliring pangkasal, hindi bababa sa may daliri pa siya para kumita ng buhay. Kinuha ng lalaki ang kutsilyo at susundin sana ang sinabi ni Zizang upang putulin ang daliring pangkasal ni Woo-ho. Takot na nanginginig si Woo-ho at nang malapit nang maputol ang kanyang daliri, biglang may isang sasakyan na dumiretso papasok. Ang dumating ay ang chairman. Nang makita ito, nagkanya-kanya ng takbuhan ang mga tauhan ng lalaki. Tuwang-tuwa si Woo-ho na tila nakakita ng ginto at tumakbo sa bisig ng chairman. Nagpasalamat siya sa chairman sa pagdating sa tamang oras bilang isang bayani. Pagkatapos, sinisi ni Woo-ho si Zizang sa hindi pag-aalala sa kanyang daliri. Ngunit alam ni Zizang na may nakatagong listening device sa loob ng maleta ng chairman. Napagtanto niya na ang pagdukot ngayon at ang tinatawag na pagputol ng daliri ay isang dula lamang na inihanda ng chairman at ng lalaki. Sa kabutihang palad, ang pagganap ni Woo-ho ngayon ay napakakomportable at naniniwala siya na nagsimula ng magtiwala ang chairman sa kanila. Hindi nagtagal, nakatanggap ang chairman ng abiso sa investigasyon mula sa Tax Bureau. Sa kagyat na sitwasyon, nagpasya siyang pabilisin ang kanyang plano na itago ang mga ari-arian, dinala sina Zizang at Woo-ho sa kanyang lihim na vault. Ang black fund ng chairman ay umabot sa 50 bilyong won. Hiniling niya na ang buong halaga ay ilipat sa ibang bansa bago sumapit ang susunod na linggo. Dahil sa napakalaking halaga, nakaisip si Zizang ng isang paraan upang malampasan ang security checkpoint. Sa panahon ng peak season ng paglalakbay, ang mga airline ay magbubukas ng isang espesyal na security checkpoint. Nagplano si Zizang na maglagay ng shielding device sa mga maleta na naglalaman ng pera. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang pagtagos ng X-ray at matagumpay na makakalusot ang bagahe sa checkpoint. Pagkatapos ng pagsubok, ang pamamaraang ito ay talagang nakalampas sa lahat. Gayunpaman, sa araw ng pagpapatupad ng plano, sunod-sunod ang mga problema. Una, sa waiting room, naispatan ng aso ng pulisya ang abnormalidad ng maleta. Si Woo-ho, na may dala ng maleta, ay inaresto rin ng pulisya sa mismong lugar. Lubos na nag-alala ang chairman, ang maletang kinuha ng pulisya ay naglalaman ng 1 bilyong won na cash. Hindi nagtagal, pinalaya si Woo-ho, pagkatapos ng lahat, siya ay iligal na anak ng may-ari ng kumpanya. Ngunit ang pagbawi ng 1 bilyong won ay hindi madali. Nagbanta ang chairman na kung hindi mababawi ang pera, ipapahamak niya sina Woo-ho at Dijayang. Habang nag-aalala si Dijayang, aksidenteng nabangga niya ang isang taong nagbibigay ng mga leaflet. Nang makita ni Jiang ang mga flyer sa lupa, bigla siyang nagkaroon ng pag-asa at muling nagbigay ng payo sa chairman. Ang chairman ay nagpapatakbo ng isang charity fund at kailangan lang niyang gamitin ang pangalan ng fund upang makalikom ng malaking donasyon sa ibang bansa. At pagkatapos ay umarkila ng isang chartered plane upang ipamahagi ang iligal na pera na nagkukunwari bilang relief goods. Upang legal na mailipat ang pera sa ibang bansa sa ilalim ng pagkukunwari ng tulong. Lubos na pinuri ng chairman ang plano nang hindi nalalaman na nahulog na siya sa bitat. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit binigyang pansin ng mga otoridad ang suitcase ay dahil palihim na nag-spray si Jiang ng isang espesyal na solusyon dito. Hindi maintindihan ni Woo-ho kung bakit hindi iminungkahi ni Jiang ang plano ng relief goods mula pa sa simula. Ipinaliwanag ni Jiang na ang paggawa ng kaunting abala ay upang ganap na maalis ang pagdududa ng chairman.
Bukod pa rito, ang tinatawag na kagamitan sa pag-iwas ay talagang peking item na inihanda ni Jiang ng maaga. Sa katunayan, ito ay isa lamang programa na naka-install sa computer. Anumang item na iscan sa pamamagitan ng computer na iyon ay hindi makikita ang tunay na nilalaman nito sa loob. Ang lahat ng drama na ito ay para lamang makuha ang tiwala ng chairman. Ang chartered plane at ang relief goods ang siyang susi. Matapos makapasok ang hukbo, ang susunod ay ang ikalawang yugto ng drama. Sa pagkakataong ito, nagpanggap si Guho bilang direktor ng charity fund upang makipagkita sa matataas na ekotibo ng airline. Sa ilalim ng pagkukunwari ng tulong, pumiling siya na arkilahin ang buong eroplano. Matapos mabook ang chartered plane, hinati ng mga tauhan ng chairman ang 50 bilyong won na cash sa mga karton. At inilipat ang mga ito sa maraming sasakyan na tinatawag na mga sasakyang panghatid ng relief goods. Sa lalong madaling panahon, dumating ang konvoy sa paliparan. Maraming karton ng cash ang hinati sa maraming grupo upang ikarga sa cargo bay ng eroplano. Sa eroplano, palihim na tinanong ni Guho si Jiang kung ano ang susunod na hakbang. Hindi inaasahan, biglang pumasok ang chairman kasama ang kanyang mga tauhan at nang hindi nagsasalita, sinuntok si Guho ng diretsyo sa mukha. Lumabas na sa sandaling iyon, napanood ng chairman ang balita at nalaman niya na ang kanyang illegitimate son, na tunay na may-ari ng airline ay pinatay sa ibang bansa. Nang mapagtanto na siya ay naloko, ang chairman, nagalit at nahihiya, ay nagplano na turukan si Guho ng gamot. Gayunpaman, biglang lumakas ang pagyanig ng eroplano at ang panlabas na airflow ay lubhang hindi matatag. Dali-daling bumalik ang chairman sa kanyang upuan at ikinabit ang kanyang seatbelt. Pagtingin sa labas ng bintana, ang eroplano ay umiindayog at tila malapit ng bumagsak. Pagkatapos ng anunsyo, sinubukan ng kapitan na hilahin ang ilong ng eroplano upang pigilan ang pagbaba nito, at sabay na hiniling na bawasan ang timbang sa passenger cabin. Bilang isang flight attendant, mabilis na sinunod ni Jiang ang utos ng kapitan. Kinuha niya ang lahat ng bagahe ng mga pasahero sa cabin, kasama ang mga karton ng pera ng chairman at dinala ang mga ito sa labas. Sa sandaling ito, lumabas ang kapitan at ito ay si Yom. Nag-utos si Yom na humihiling na bawasan ang presyon sa kabin. Agad na itinulak ni Jiang ang pinto ng eroplano at inihagis ang mga karton ng pera ng chairman pababa. Nang makita ang kanyang 50 bilyong won na itinapon, halos mabaliw ang chairman. Siningit ni Jiang ang pagkakataon na sabihan si Guho na kunin ang life jacket. Sa isang galit na kalagayan, isinuot ng chairman ang life jacket at yakap ang pag-asa na muling makukuha ang 50 bilyon ay tumalon pababa. Sa huli, lumapag siya sa isang sandbar. Sa kabutihang palad, ang mga karton ng pera ay malapit lang. Sa gitna ng kasiyahan ng chairman sa muling pagkuha ng 50 bilyong won, nalaman niya na ang loob ng mga karton ay pawang mga blankong papel. Lumabas na pagkatapos dalhin ang mga karton ng pera sa cargo bay. Si Yom, na nagpapanggap bilang kapitan, ay matagal nang ipinalit ang lahat. Ngayon, ang 50 bilyong won ng chairman ay inilipat na ng trio ni Jiang sa kanilang bahay. Nagbukas ng champagne sina Jiang at Yom upang magdiwang. Tanging si Guho lang ang nagsimulang mag-alala, hindi alam kung ano ang totoo at kung ano ang peke. Ipinaliwanag ni Jiang na totoo na nagpanggap si Yom bilang kapitan upang lapitan ang chairman. Ngunit pagkatapos mapansin na mahirap makuha ang kanyang tiwala, pinili ni Yom na umatras. Ang kwento na siya ay binugbog ng chairman ay peke. Ang totoo ay nang makita na ang chairman ay patuloy na nagdududa at hindi tumatawag, nagpa siya ang dalawa na baguhin ang plano at isama si Guho. Ang dahilan ay dahil ang pagiging tapat at inosente ni Guho ay maaaring makatulong sa chairman na maging hindi gaanong alerto. Bago simulan ang plano sa himpapawid, labis na naghanda si Jiang. Maaga niyang kinalkula ang presyon at ang sitwasyon ng pagbawas ng presyon sa kabin upang matiyak na maisa sa katuparan ang plano sa ilalim ng ligtas na kondisyon. Hindi rin nagpahinga si Yom, peke ang bali ng buto. Sa panahong nagpapanggap si Yom na nakahiga sa kama, ginawa niya ang mga peking dokumento ng Tax Bureau at tumakbo sa paligid upang makipag-ugnayan sa mga koneksyon. Tulad ng isang dating junior na nagpanggap bilang photographer upang lihim na kumuha ng litrato ng chairman. Bukod sa pagtatago ng malaking bahagi ng ninakaw na iligal na pera, nag-abuloy din ang trio ni Jiang ng isang bahagi sa hindi kilalang paraan sa simbahan na inagaw ang lupa ng chairman. Kasabay nito, batay sa sapat na ebidensya, inireport nila ang masamang chairman na nagresulta sa kanyang pag-aresto. Pagkatapos matapos ang lahat, itinago ni Jiang kay Yom at Guho ang pagpunta niya ng mag-isa sa isang lihim na silid kung saan may chessboard. Ang chessboard sa harap niya ay may kaugnayan sa isang lumang kwento 25 taon na ang nakararaan. Maraming taon na ang nakalipas, si Batang Jiang ay inayos na makipaglaro ng chess sa isang grupo ng mga taong nakasuot ng itim at may mask. Para kay Jiang, ang mga misteryosong taong nakaitim na iyon ay isang nakakatakot na alaala. At ngayon, bukod sa chessboard sa harap niya, mayroon ding artikulo ng balita tungkol sa isang kaso ng kidnapping. At ang sentro ng artikulo ng balita ay si Guho. Sa isang party, isang magandang babae ang labis na nanlalandi sa sikat na pintor sa harap niya. Ang pagnanasa ng pintor ay nag-aapoy, hindi niya alam na nahulog na siya sa bitag na inihanda niya. 3 buwan na ang nakalipas, si Guho, isang miyembro ng scam group, ay may naranasan. Noong araw na iyon, nakipag-ugnayan ang pamilyar na may-ari ng boarding house kay Guho at hiniling sa kanya na pumunta upang tingnan ang sitwasyon dahil ang anak na babae nito ay ilang araw nang hindi nakikipag-ugnayan sa bahay. Nang gabing iyon, na aksidente ang babae at dinala sa ospital.
Bagamat hindi malubha ang mga sugat, tila may napakasamang nangyari sa babae kaya nanatili siyang tahimik at hindi nagsasalita. Kaya, nagpunta si Guho sa silid kung saan nakatira ang babae ng mag-isa. Siya ay isang mag-aaral sa fine arts at ang mga slogan na nakadikit sa dingding ay sapat na upang patunayan na ginagawa ng babae ang kanyang makakaya para sa kanyang pangarap. Napansin ni Guho ang isang diary. Pagkatapos basahin ito, nalaman niya ang nakakatakot na karanasan na dinanas ng babae. Ang karanasang ito ay may kaugnayan sa isang lalaking nagngangalang Munghan. Ang taong ito na nagngangalang Han ay isang sikat na art critic sa buong bansa na may matalas na mata sa mundo ng sining. At maaaring mabilis na makilala ang mga kalakasan, kahinaan at ang katotohanan o peke ng isang pagpipinta. Sa mga nagdaang taon, dahil sa manipulasyon ng media, ang kanyang reputasyon ay sumikat. Kalahating taon na ang nakalipas, dumating si Mung Han sa universidad bilang isang visiting professor at nakilala ang isang babaeng nagngangalang Boza. Gayunpaman, si Mung Han na ito ay maganda lang ang panlabas, ngunit bulok ang kalooban. Sa labas ay isang artista, ngunit sa katunayan ay isang salbahing tao. Sa pagkukunwari ng pagtuturo kay Boza sa pagpipinta, maraming beses na ginambala ni Mung Han ang babae na may lumalaking kalubhaan. Gayunpaman, maraming beses na ginambala ni Mung Han ang babae na may lumalaking kalubhaan. Ji Giang lại không có ý định tham gia. Lý do là cô cho rằng gã Mong Han này chẳng có tài sản gì đáng kể, mà cô thì không có hứng thú với mấy vụ lừa đảo và sẵn để kiếm chút tiền tiêu vặt. Gu Ho đành phải tìm đến James, không ngần ngại gọi James là đại ca và hứa rằng sau khi xong việc, anh sẽ đưa toàn bộ. Naglagay si Mung Han ng mga kagamitan sa pakikinig at mga surveillance camera sa lahat ng dako. Hai người đàn ông bắt đầu kế hoạch trả thù. Đầu tiên, họ giả dạng thành nhân viên kiểm tra phòng cháy chữa cháy, đường hoàng đến nhà Mong Han và lắp đặt các thiết bị nghe lén, camera giám sát ở khắp. Pagkatapos ay nagsimula silang magmonitor 24 oras sa isang araw. Naniniwalang ang makapal na kagamitan na ito ay tiyak na makakatulong sa kanila na ilantad ang tunay na mukha ng lalaki. Sa pamamagitan ng surveillance camera, nalaman nila na si Mung Han ay isang hindi na mailigtas na narcissist. Kahit habang naliligo, tinitingnan niya ang kanyang maselang bahagi na may tingin ng isang Diyos. Kahit habang gumagamit ng palikuran, pakiramdam niya ay mas maganda ang kanyang excrement kaysa sa iba. Ang lahat ng iyon ay okay, ngunit ang problema ay madalas tumulong si Mung Han sa iba na suriin ang mga pagpipinta. Ngunit palagi niyang sinasadyang sabihin na ang tunay na pagpipinta ay isang peke upang bilhin ito mula sa kabilang partido sa napakamurang presyo at pagkatapos ay ibenta ito sa isang presyo na 100 beses na mas mataas. Nang makita ang hitsura ng lalaki na hindi marunong mahiya sa pagsisinungaling, hindi mapigilan ni Uho at James na nanonood at inaanyayahan lamang ang lalaki na isang tunay na manloloko. Bukod sa panloloko ng pera, natuklasan din ng dalawa na sangkot si Mung Han sa iligal na pagbili at transaksyon ng mga kultural na pamana. Ang kanyang mga aksyon ay lumampas na sa saklaw ng karaniwang panloloko. Habang abala ang dalawang lalaki sa pagsubaybay, si Zizang ay nag-iisa sa bahay, naghahanap ng lahat ng paraan upang mag-aliw. Ngunit ang lahat ng ginagawa niya ay nakakabagot at nawawalan siya ng gana. Sa huli, nagpasya siyang pumunta sa bookstore upang maghanap ng mga aklat na may kaugnayan kay Mung Han. Taglay ang talento sa napakabilis na pagkuha ng kaalaman sa isang iglap lang. Saulo na ni Zizang ang profile ng lalaki at natuklasan niya na ang pinakamalaking forte ni Mung Han ay ang pagkokomento sa mga sikat na painting at pagtuklas ng mga bagong talento. Sa sandaling iyon, napahinto ang tingin ni Zizang sa isang painting na natuklasan ni Mung Han. Ang painting ay nagpapakita ng isang misteryosong tao na nakasuot ng itim. Sa sandaling iyon, hindi malimutan ni Zizang na ang obsesyon niya noong bata pa siya ay malapit na naugnay sa painting na ito. Upang imbestigahan ang sikreto sa likod ng gawa, nagpasya si Zizang na sumali sa grupo. Iniulat ni Yeom at Guho ang progreso ng pagsubaybay kay Zizang. Maraming araw ng pagsubaybay ang nagpatunay na ginagamit ni Mung Han ang mga gawa ng sining upang makalikom ng iligal na black fund para sa mga matataas na opisyal sa politika. Sa tuwing gagamit siya ng pondo ng kumpanya upang bumili ng isang painting, gagawa siya ng eksaktong kopya at pagkatapos ay isasabit ang kopya sa lobby ng kumpanya. Ang tunay na painting naman ay ginagamit upang lumikha ng black fund para sa presidente ng isang tiyak na korporasyon. Tinansya ni Yeom na ang bilang ng mga presidente ng Chaebol na nakikipag-ugnayan kay Mung Han ay tiyak na hindi mabilang. Nakita ni Zizang ang pagkakataon sa negosyo mula rito. Nagpasya siyang kailangang kalbuhin ang matabang tupa na ito ng isang masakit na gupit. Upang maakit ang lobo sa loob, kailangan ni Zizang ng pain at ang pain na iyon ay ang sarili niya. Nagkataon, nagdarao si Mung Han ng auction ng sining ngayon. Agad na sinamantala ni Mung Han ang pagkakataong lapitan ang mayaman at magandang na bisita na ito. Matapos ang auction, inanyayahan niya si Zizang na maghapunan. Sa hapunan, sinasadya ni Zizang na banggitin na ang kanyang auction house ay napaka-optimistiko tungkol sa pag-unlad ng Korean art scene at nagpaplanong magkaroon ng mas maraming pagkilos na naglalayong makapasok sa merkado na ito sa hinaharap. Gayunpaman, mas tuso at mas mahirap harapin si Mung Han kaysa sa inaasahan nila. Upang kumpirmahin ang tunay o peking pagkakakilanlan ni Zizang, sinadya niyang banggitin ang legal department manager ng auction house. Sa katunayan, dahil hindi handa si Zizang, maaari lamang siyang mag-improvise habang hinahanap ang business card sa kanyang bulsa.
Sa sandaling nagsimulang magpakita ng pagdududa si Mong Han, tahimik na sumuporta sina Maitay James at Guho. Mabilis nilang hinanap ang impormasyon tungkol sa manager na ito online. At pagkatapos ay ipinasa ang impormasyon kay Zizang sa pamamagitan ng isang napakaliit na mikropono na nakatago sa kanya. Bagamat nakapagbigay si Zizang ng sagot sa tamang oras, si Mong Han ay mayroon pa ring mukha na puno ng pagdududa. Sa kalagitnaan ng hapunan, nagdahilan siya na umalis ngunit sa totoo lang ay upang makipag-ugnayan sa isang kakilala para magtanong. Sa kabutihang palad, inihanda ni Zizang ang pangunahing impormasyon, ang schedule na sinabi niya ay ganap na tugma sa impormasyong nakuha ni Mong Han mula sa pagtatanong. Sa puntong ito, itinabi muna ni Mong Han ang kanyang mga pagdududa tungkol sa babae sa kanyang harapan. Nang makita niyang kumagat na ang isda, sinira agad ni Zizang ang script at patuloy na nagbigay ng mga mapang-akit na pahiwatig kay Mong Han. Sinimulan niyang gamitin ang honey trap na matagal na niyang inaasahan. Nahulog nga si Mong Han sa patibong. Matapos ang hapunan, kusa siyang pinigilan si Zizang nang maghahanda na itong umalis at binigyan siya ng imbitasyon sa isang charity auction. Umaasa siyang dadalo si Zizang. Hindi nagtagal pagkatapos, naganap ang charity auction at tinanggap ni Zizang ang imbitasyon. Sa auction, nagpanggap si Yeom bilang isang mang-aawit, pinasigla ang kapaligiran sa sayawan. Nagbibigay ng pagkakataon kay Zizang na sumayaw kasama si Mong Han. Habang sumasayaw, ginamit ni Zizang ang kanyang mapang-akit na tingin at nakakaakit na hininga upang maakit ang lalaki sa kanyang harapan. Hindi nga nakatiis si Mong Han sa tukso at dinala si Zizang sa kanyang opisina. Sinamantala ang pagkakataon, nakuha ni Guho na nagpanggap bilang isang waiter ang baso na ininuman ni Mong Han at matagumpay na nakuha ang fingerprint dito. Sa opisina, ginamit ni Zizang ang mapaglarong tono upang makipaglaro sa lalaki sa kanyang harapan. Bagamat nag-aapoy na ang pagnanasa ni Mong Han, hindi pa rin niya nakalimutan na ilagay sa safe ang folder ng settlement ng komisyon. Sa likuran, tahimik na itinuro ni Digyang ang bag na may sensor patungo sa safe. Dahil dito, madaling nakuha ni Guho ang password sa dilim. Nang magtagumpay si Guho, nagpatuloy si Digyang sa pag-akit, yumakap kay Mong Han at nagdahilan upang ilabas ito. Agad namang sumunod si Guho, ginamit ang fingerprint na nakuha niya upang buksan ang pinto ng opisina at hanapin ang safe. Upang pahabain ang oras para kay Guho, hindi nakalimutan ni Digyang na suyuin si Mong Han sa labas. Ngunit, biglang tumunog ang busina ng kotse na ikinagulat ni Mong Han, dahilan upang mapansin niya ang kumikislap na ilaw ng flashlight sa loob ng opisina. Agad na inutusan ni Mong Han ang security na suriin ito. Kasabay nito, muling bumangon ang pagdududa kay Digyang sa kanyang puso. Pagkatapos ng auction, sinimula ni Digyang ang isang bagong plano. Nag-makeup siya na kamukha ng sikat na artistang si Frida Kahlo. Nagpahayag na gagawin niyang mapansin siya ni Mong Han. Ngunit ang resulta ay pinagtawanan siya ni Guho at James dahil sa kanyang napakababang husay sa pagpinta. Pagkatapos ng kaunting pagbibiro, dinala ni Digyang sina James at Guho upang makilala ang isang matandang kakilala niya, isang pintor na dalubhasa sa paggawa ng peking painting. Pagdating pa lang, mabilis na pinili ni Digyang ang painting na kailangang pekehin. Sa pamamagitan ng kamay ng pintor na ito, kasama ng napakahusay na pamamaraan, mabilis na nagawa ang isang perpektong kopya. Marahil kahit ang orihinal na may akda ay hindi makikilala ito. Nagpanggap si Guho bilang isang negosyante at dinala ang painting na ito kay Mong Han, nagpapatulong sa kanyang suriin ito. Habang abala si Mong Han sa masusing pagtingin upang makagambala sa kanya, handa na sina Digyang at James sa itaas. Nagpanggap silang presidente at kalihim, sinasadya na maging misteryoso at gumawa ng ingay. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito, hindi talaga napansin ni Mong Han ang anumang kakaiba sa painting. Pagkatapos makita ang sertipiko ng pagiging tunay at marinig si Guho na ikwento ang background nito, nagpakita si Mong Han ng malinaw na pagkasabik. Kinumpirma niya na ito ay tunay at gusto pa niyang bumili sa malaking halaga. Tuwang-tuwa ang tatlong tao, kasama na si Digyang. Ngunit sa kanilang pagbabalik, nakita nila ang pintor na gumawa ng peking painting para sa kanila na inaresto ng pulisya. Higit pa rito, tila napansin na rin si Digyang ni Mong Han sa kabilang kalsada. Sa kabutihang palad, nakapagkubli ang tatlo sa tamang oras, kaya hindi sila napansin ni Mong Han sa kabilang kalsada. Sa sandaling ito, nakatanggap si Guho ng tawag mula kay Mong Han, humihiling na magkita sila bukas na may seryosong tono. Nang magkita sila, dumiretso si Mong Han sa punto. Tinanong si Guho kung kilala niya ang isang taong nagngangalang Ensi, na siyang pangalan ng pintor na kaaresto lang. Nakita ang matalas na titig at patuloy na pamimilit ni Mong Han, nataranta si Guho at nautal. Ngunit, biglang yumuko si Mong Han at humingi ng tawad kay Guho. Sinasabing siya mismo ang nagsumbong sa painting na dinala ni Guho kanina. Lumalabas, matagal nang alam ni Mong Han na peke ang painting. Habang nag-uusap, patuloy na pinupuri ni Mong Han ang sarili. Ipinagmamalaki na siya ay isang dalubhasang tagasuri na walang katulad. At walang anumang peking painting ang makakalusot sa kanya. Sa kabutihang palad, hindi napansin ni Mong Han ang peking pagkakakilanlan ni Guho bilang isang negosyante. At binigyan pa niya ito ng bagong imbitasyon para sa charity auction party. Dahil sa pagbubunyag ng peking painting na ito, muling nakuha ni Mong Han ang atensyon ng media.
Sa puntong ito, napagtanto lang ng grupo ni Digyang na mas mahirap harapin si Mong Han kaysa sa inaakala nila. Ngunit mabilis na nakaisip si Digyang ng isang bagong plano, kailangang makuha niya ang record book ng mga transaksyon sa sining ni Mong Han. Sigurado siya na ang aklat na iyon ay naglalaman ng mga talaan ng mga lihim na transaksyon ng pera sa mga politiko. Upang makuha ang aklat, tinarget ni Digyang ang auction party na ito. Ang salo-salo ay gaganapin sa pribadong villa ni Mong Han at nandoon din ang kanyang opisina. Kumbinsido si Zizang na ang notebook ay tiyak na nakatago roon. Sa araw ng salo-salo, parehong dumalo sina Zizang at Guho gamit ang mga huwad na pagkakakilanlan. Sa labas, isang inanyayahang mang-aawit ang naghahanda ng pumasok para magtanghal. Ayon sa plano, nagpakita si Yanye bilang isang security guard at sinamantala ang pagkakataon na tulugan ang mang-aawit. Kinuha ang imbitasyon mula sa kanya at kaswal na pumasok sa salo-salo. Sa loob ng villa, nagaganap ang isang subasta. Nagkaintindihan sina Zizang at Guho, nagkunwaring nagtaas ng bid na paddle upang mas lalo pang makuha ang tiwala ni Mong Han. Sa perpektong koordinasyon ng kanilang kasamahan, nakuha ni Guho ang password ng safe na naglalaman ng notebook. Pagkatapos, nagkunwari si Guho bilang isang waiter at nagdala ng alak na may pampatulog sa mga tauhan sa central control room. Pagkatapos niyang tulugan ang taong ito, in-deactivate niya ang buong security camera system. Pagkatapos, ginamit niya ang nakuhang fingerprint upang makapasok sa opisina ni Mong Han, ginamit ang password upang buksan ang safe at matagumpay na nakahanap ng nakatagong e-tip drive. Gayunpaman, habang kinokopya ang data mula sa BSD, hindi sinasadyang nakita ni Mong Han ang ilaw sa opisina mula sa ibaba. Kaya dali-dali siyang tumawag ng guard. Mabilis na umaksyon si Yanye, ginamit ang pagkakakilanlan ng mang-aawit upang ilihis ang daloy ng tao sa salu-salo at lumikha ng isang pulutong na humarang sa daanan ng guard. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos ni Guho ang pagkopya, ginamit ang spray sa kanyang kamay para atakihin ang guard at matagumpay na nakatakas. Sa huli, nagpalit siyang muli ng kasuotang negosyante at lahat ay nakumpleto na. Nang makita ang tingin ni Mong Han na tila may pagdududa, pinilit ni Zizang na manatiling kalmado. Buti na lang at nahulog na sa patibong ang taong ito. Seryoso lang siyang nagbigay ng babala kay Zizang na mag-ingat at nagmamadaling bumalik sa opisina para tingnan ang safe. Nang makita niyang nandoon pa rin ang ATV drive, kaagad siyang nakahinga ng maluwag. Dinala ng grupo ni Zizang ang ATV drive sa bahay. Ngunit natuklasan nilang hindi ito transaction ledger, kundi napakaraming surveillance video. Sa video, maraming batang pintor ang nakakulong sa isang silid para magpinta ng mga peking kwadro. Kapag napagod na ang mga pintor na ito, tuturukan sila ng mga tauhan ni Mong Han ng isang uri ng stimulant. Sinasamantala sila para patuloy na gumawa ng mga peking kwadro. Sa gitna ng mga batang pintor na ito, natagpuan ni Guho ang pangalang Boza. Lumalabas na ilang panahon na ang nakalipas, nakulong din si Boza dito at minanipula ni Mong Han. Upang malaman ang higit pa tungkol sa sitwasyon, bumisita si Guho kay Boza sa ospital. Dahil sa pag-aalala ni Guho, sa wakas ay ikinuwento ni Boza ang buong katotohanan. Bago nito, nilapitan siya ni Mong Han sa kadahilanang may talento siya sa pagpipinta at inanyayahan siyang maging intern painter para sa kanyang kumpanya. Ipinangako na pagkatapos ng internship, magsasagawa siya ng isang solo exhibit para sa kanya. Para sa mga mag-aaral na pintor tulad ni Boza, ang pagkakaroon ng exhibit at pagpapakilala sa publiko ang pinakakaakit-akit na bagay. Para sa kanyang pangarap, naniwala si Boza sa mga salita ni Mong Han. Pumunta siya sa isang bahay at, sa utos niya, nagpinta ng mga peking kwadro ng walang tigil. Sa ilalim ng napakalaking mental pressure, unti-unting nanghina si Boza at nagsimulang magkaroon ng maliliit na pagkakamali sa detalye ang mga peking kwadro na kanyang pininta. Sa puntong ito, inalis na rin ni Mong Han ang kanyang maskara ng kabaitan at pagpapaimbabaw. Hayagan niyang tinuligsa ang painting teknike ni Boza na hindi katanggap-tanggap at pinalaya siya upang hindi masira ang kanyang karera. Bago siya umalis, hindi nakalimutan ni Mong Han na takutin si Boza. Sinabing sapat na ang kamera sa silid upang patunayan na kusa siyang gumamit ng gamot. Kung mabunyag ang insidente, magiging isang suga pa si Boza na magdudulot ng pagkadismaya sa kanyang ina. Nang gabing pinalaya siya ni Mong Han, labis ang pagkataranta ng isip ni Boza. Ang nasa isip niya lang ay ang panunuya at pangungutya niya. Dahil din sa isang minutong kapabayaan, na aksidente siya sa sasakyan. Pagkatapos marinig ang kwento ni Boza, labis ang galit ni Guho at nanumpa siyang ipaghihiganti siya at ang hindi mabilang na iba pang batang pintor na nakakulong. Nagdala si Guho ng side dish na pinadala ng ina ni Boza. Tinikman ni Yanye ang isang piraso at sinabing ang lasa ng pagkaing ito ay isang angsining. Isang simpleng pangungusap, ngunit nagbigay ito ng inspirasyon kay Zizang at mabilis siyang nakaisip ng susunod na hakbang para harapin si Mong Han. Ayon sa plano ni Zizang, nagpanggap muli si Guho bilang isang negosyante upang makipagkita kay Mong Han. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng maraming kwadro. Espesyal na napansin ni Mong Han ang isang oil painting at walang humpay na pinuri ang kwadro na ito bilang perpekto. Sinabi ni Guho kay Mong Han na ang kwadro na ito ay ipininta noong 1933 at ang may akda ay isang hindi kilalang babae na maagang namatay dahil sa sakit. Hindi nagtagal, dinala ni Mong Han ang hindi kilalang kwadro na ito sa isang auction exhibition. Detalyadong inilarawan ang perpektong artistry nito. Idiniin na ang pintor ay isang hindi pa natutuklasang henyo. Agad namang gumastos si Zizang ng 100,000,000 won upang bilhin ang kwadro. Pagkatapos, patuloy siyang nag-udyok kay Mong Han na sinasabing ang ginawa niya ay isang pamumuhunan at naniniwala siyang tiyak na mayroon pang maraming gawa ang babaeng pintor na ito. Ang sakit na si Mong Han ay nahulog nga sa bitag kung bibilhin ng auction company ni Zizang ang lahat ng kwadro ng babaeng pintor na ito.
Magiging isang malaking pakinabang ito para sa kanya. Dahil dito, kinontak ni Mong Han ang kanyang kalihim, inutusan itong mangalap ng impormasyon tungkol sa natitirang mga gawa ng babaeng pintor. Hindi nagtagal, nakatanggap si Mong Han ng balita na mayroon daw ang isang antique dealer ng isa. Kwadro na may katulad na estilo, kaya ginagmadali si Mong Han papunta roon. Pagkatapos ng pagsusuri, kinumpirma niyang talagang gawa ito ng hindi kilalang babaeng pintor at nag-alok siyang bilhin ito sa 3 beses na mas mataas na presyo. Kasabay nito, natagpuan din niya ang address ng babaeng pintor sa isel. Ang address ay nasa isang kanayunan at ang sumalubong kay Mong Han ay isang matandang lalaki. Ayon sa matandang lalaki, ang babaeng pintor ay ang kanyang tiyahin na maagang namatay. Dinala ng matandang lalaki si Mong Han sa bodega at marami pang gawa ng babaeng pintor sa loob. Madamdamin niyang ikinuwento na ang kanyang tiyahin ay ipinanganak sa mahirap na panahon. Ang pamilya ay mahirap at mayroon pang mahinang kalusugan. Para magkaroon ng pera para sa painting supplies, kailangan siyang magtrabaho ng walang tigil. Sa huli ay napagod at namatay sa isang gabing may snowfall. Ang kwento ay ikinuwento ng buhay na lubos na pinaniwala si Mong Han. Nag-alok pa siyang gumastos ng 300 milyon upang bilhin ang lahat ng gawa ng babaeng pintor. Ngunit hindi inaasahan, sa sandaling ito, nagpakita si Zizang at, nang walang salita, tinaasan niya ang presyo ng 10 beses. Bukod kay Zizang, dumating din ang negosyante na nagpanggap si Guho at sumali sa bidding. Nang makita ito, nagmadaling tinaasan ni Mong Han ang presyo sa 5 bilyong won at sa huli ay matagumpay na nabili ang lahat ng kwadro mula sa matandang lalaki. Pagkatapos bilhin ang mga kwadro, hindi nag-aksaya ng oras si Mong Han at kaagad na nagdaos ng auction press conference. Bago ipinakita ang mga gawa, inihayag ni Mong Han ang self-portrait ng hindi kilalang babaeng pintor. Nakakagulat, isang babae sa ilalim ng entablado ang tumayo at sinabing siya ang tao sa portrait. Ngunit hindi siya ang maagang namatay na pintor, kundi ang may-ari ng isang seaside inn at ina ni Boza. Pagkasabi nito, pumasok si Boza at tinanong si Mong Han kung nagustuhan niya ang kanyang mga kwadro. Lumalabas na ang tinatawag na relics ng hindi kilalang babaeng pintor ay gawa lahat ni Boza. Ilang araw na ang nakalipas, nakipagkita si Zizang kay Boza, pinayuhan siyang gumanti. Sa ilalim ng pag-aayos ni Zizang, nagpinta si Boza ng maraming kwadro, kasama na ang portrait ng kanyang ina. Sa huli, pinatanda nila ang mga kwadro na ito upang magmukhang mga gawa na may tatak ng panahon. Nang malaman ang katotohanan, galit na galit si Mong Han. Ngunit pagkatapos noon, nakita niyang ipinapakita sa malaking screen ang video kung saan kinulong niya ang mga batang pintor. Sa sandaling ito, ganap na nabunyag ang tunay na mukha ni Mong Han. Agad ding dumating ang pulis at inaresto siya sa iba't ibang kaso. Ang kaso ni Boza ay nalutas ng perpekto. Ngunit ang sikreto ni Zizang ay nagsisimula pa lamang. Sa totoo lang, palihim na kinopya ni Zizang ang transaction record ng castle painting. Mula sa BSB ni Mong Han, ang kastilyo na may misteryosong mga anino na nakasuot ng itim ay ang bahay bata ni Zizang. Ang kastilyo noon ay abandonado na ngayon at wala na rin ang kwadro ng mga taong nakasuot ng itim. Ngunit ang takot sa puso ni Zizang ay hindi pa rin nawawala.